Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig at naway kapulutan ito ng aral. Ayon na rin sa may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Para kang kiti-kiti. Saway ni Mrs. Silva sa anak niyang si Miko. Napakagaslaw kasi ng bata. Muntik na ang mga tumbaang matanda na kanina ay nasagi ng may katabaan na itong katawan. Ngisi naman ang sagot ng 7 taong gulang na bata. Hinablot nito ang isang bulaklak at binungkal pa ang buong halaman. Binigyan lamang ito ng nanay ng matalim na tingin. Nung araw na yun ay maraming nakipaglibing kay Mang Pablo sapagkat dati itong alkalde ng lugar, kung kaya't mabagal ang pagpasok ng mga tao sa sementeryo. Kung kaya't lalong hinawakan pa ni Mrs. Silva yung anak sapagkat hindi niya akalain na kalahati pala ng sementeryo ay nakababad na sa tubig dagat. Bakit baha dito? Tanong ni Mrs. Silva sa pinsan ng kanyang asawa. Napapasok na ng dagat yung sementeryo, lalo na kapag high tide. Dati wala naman. Pero sa pagkakaalam ko, meron nang ibinigay na budget yung provincial government para to sa isang malaking flood control na poprotekta sa bayan mula sa dagat. Sambit pa ng pinsan ng asawa ni Mrs. Silva. At nakita nilang umaapak na ang mga tao sa mabababang nicho sa gilid para hindi mabasa o maputikan ang mga suot nilang sapatos. Kung kaya't nakiapak din sila ron. Ang problema lamang ay tila nag-i-enjoy si Miko sa kakatalon sa mga nicho. Huwag kang magaslaw! Ano ka ba? Sigaw ni Mrs. Silva sa anak. Pero hindi ito tumigil. Hanggang sa malusot ang paa nito sa isang nicho. Hindi siguro kinaya ng semento ang taba ng anak kung kaya't bumigay na yun. Umiiyak ang anak ni Mrs. Silva. Namimilipit. Dulot ng pagkakalasot ng paa sa isang nicho. At sa takot ng ina ay hinila niya pataas ang anak. Subalit, hindi talaga maalis-alis ang paa nito sa butas. Napatakbo lang ang asawa ni Mrs. Silva para tulungan at hilahin ang bata.
Pero nahihirapan sila. Nakitulong na rin ang mga bayaw ni Mrs. Silva hanggang sa nahila na nila ang paa ng bata. Dumudugo ito dahil sa mga gasgas at sugat. Hindi na nila tinapos ang libing at dinala ang anak sa isang ospital sa may poblasyon para malinis ang mga sugat nito. Basa pa naman yun at natatakot silang baka magkaroon ng impeksyon. Lalo pat alam na alam yan nila Mrs. Silva at ng kanyang asawa sapagkat sa ospital sila nagtatrabaho. Nang maya-maya, may napansin si Mrs. Silva sa paa ng anak. Parang may kagat, sabi niya sa asawa habang itinuturo ang sugat sa likod ng binti ng anak. Napansin kasi niyang parehong may nakaarkong papasok ang mga sugat at may pagkamalalim ang dalawang sugat na yun. Ayon kay Mrs. Silva, ay parang bakat na parang may kumagat na dulot ng pangil. At may mga dugo pa ang sugat na yun. Subalit, nang tingnan ng kanyang asawa, ay binaliwala lamang neto ang sinabi ni Mrs. Silva. Muling itinuro ni Mrs. Silva ang sugat na yun. Subalit, walang nakita ang asawa neto. At ganun din ang kanyang mga bayaw ay walang ibang nakita maliban sa mga gasgas. Pagkadating sa ospital, agad itong nilinis ng mga nurse at sinuri ng doktor. At maging ang doktor ay walang nakita. Dahilan upang lalong baliwalain ng asawa ni Mrs. Silva ang sinasabi ng kanyang asawa. Baka sa pagkakahulog lang, kaya nagasgas. Sambit lamang ng kanyang asawa. Subalit para kay Mrs. Silva, ay kagat talaga ang nakikita niya. Kung kaya't kinakabahan siya. Pagkadating ng ospital, ay binigyan ng anti-tetanus injection ang anak niya at pinainom na rin ng antibiotic. At pagkatapos ay umuwi na sila ng bahay. Kakapaniwala mo kasi sa kung ano-ano yan eh. Kung ano-anong kasabihan. Hilig mo magpapaniwala dyan. Sambit ng asawa ni Mrs. Silva sa kanya. Puro kababalagan. Kalokohan. Sambit pa ng asawa niya. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Mrs. Silva. Lumaki si Mrs. Silva sa probinsya. Kung kaya't iba ang paniniwala niya kumpara sa mga lumaki sa syudad. Ang asawa ni Mrs. Silva ay lumaki sa syudad, nag-aral sa Maynila, kung kaya't wala itong paniwala sa mga ganyang klaseng bagay. Hindi siya naniniwala sa mga albularyo. Hindi siya naniniwala
sa mga kung ano-anong kababalagan at mga pamahiin. Nakapag-aral at nakapagtapos ng isang kursong may kinalaman sa medisina, kung kaya't lalong walang paniwala sa mga ganyang bagay ang kanyang asawa. Mas naniniwala ito sa siyensya. Kung anong nakalimbag sa mga libro, iyon ang pinaniniwalaan ng kanyang asawa. Bagamat iba ang paniniwala ni Mrs. Silva, hinayaan niya na lamang upang hindi na sila magtalo pa ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw, ay bumalik na agad sila ng Maynila. Iyon nga lamang, nagsimulang mamaga ang sugat ng anak ni Mrs. Silva. Lalong-lalo na sa parte kung saan nakita niya di umano ang bakas ng kagat. Subalit kampante pa rin ang kanyang asawa sapagkat ayon sa kanya, naturukan na ng anti-tetanus ang kanyang anak at nabigyan na ng antibiotic. Sinuri na rin ng doktor at ayon sa doktor ay linisan lamang ang sugat at gagaling din niyon. Noong mga sumunod na araw ay nangasol na ang sugat sa likod ng binti ni Miko. Ang malalim na kagat ay mabilis na naging gangrene. At naaapektuhan na nito ang mga katabing balat. Nang makita nila yon, biglang nataranta si Mrs. Silva. Kung ket muli nilang dinala sa ospital ang kanyang anak. Bukod pa riyan, nilalagnat na ng mataas si Miko. Agad naman itong sinuri ng doktor. Makaraan tingnan at magsagawa ng mga test. Normal naman daw ang bata. Malamang ay na-impeksyon lang daw ang sugat at hindi nalinisan maigi. Kung ket kampante lamang ang asawa ni Mrs. Silva. Subalit si Mrs. Silva ay kinakabahan na. Subalit mapilit ang kanyang asawa at hindi pinakikinggan si Mrs. Silva. Matapos nun, ay umuwi na sila ng bahay. Ngunit sumunod na araw, nangitim na ang buong binti ng bata. Dala marahil ng matinding impeksyon. Hindi mapakali ang bata at tila nilalagnat ng napakataas. Subalit, buo pa rin ang paniniwala ng asawa ni Mrs. Silva na ayon sa doktor ay walang problema ang anak at intayin lamang daw na umepekto na ang gamot. Subalit, iba na ang pakiramdam ni Mrs. Silva. Sinakyan lamang niya ang sinasabi ng kanyang asawa. At nang pumasok na ito ng trabaho, ay agad niyang dinala
sa isang manggagamot ang kanyang anak na hindi alam ng kanyang asawa. Nagtungo sila sa isang manggagamot diyan sa may Rizal, na ayon kay Mrs. Silva ay makailang beses na rin siyang nakapagpagamot. Lumiban muna sa trabaho si Mrs. Silva sapagkat hindi siya mapakali sa sitwasyon ng kanyang anak. Alam niyang may hindi tama sa dinaranas ng kanyang anak. At ayon sa kanyang nakasanayan at nakalakhan, kapag ang isang bata ay nagkaroon ng mga karamdaman at hindi makita ng doktor, isa lang ang pinupuntahan nila dati, lalo na nung bata pa siya, at iyon na yung mga manggagamot, sapagkat ayon sa kanila may mga karamdamang hindi lamang pampisikal, meron ding karamdamang saninang espiritual o dulot ng mga hindi nakikitang bagay at hindi mga nakikitang nilalang. Yan ang nakalakhan ni Mrs. Silva. Agad na nagtungo si Mrs. Silva kasama ang kanyang anak sa may bayan ng Rizal, kung saan doon naninirahan ang kanyang ninong sa kasal. Na si Mang Erning, na isang kilalang manggagamot sa lugar na yun. Subalit, hindi yun pinaniniwalaan ng kanyang asawa. Matagal nang hindi nagagawi ron si Mrs. Silva. Dala na rin ng pagiging abala sa kanyang trabaho. Pagkakita sa kanya ni Mang Erning, ay agad silang pinatuloy sa mumunting bahay nito. At agad niyang idinulog sa kanyang ninong ang kanilang pakay. Nagsindi ng kandila ang matandang manggagamot upang magsagawa ng pagtatawas sa kanyang anak na si Miko. At saka pinulsuhan ang kanyang anak. Nako Mildred, yung anak mo, may nakakagat dito. Nakatingin lamang si Mang Erning kay Mrs. Silva. Tila makahulugan ang tingin nito. At ang tingin pa lamang na yun, nagdulot ng napakalaking takot kay Mrs. Silva. Wala pang sinasabi si Mang Erning, subalit tila nauunawaan na ni Mrs. Silva. Mabuti na lamang, Mildred, at inilabas mo sa ospital ang bata. Kung hindi, baka mahuli na ang lahat kung hindi mo nilabas. Sambit pa ni Mang Erning. Napahagulgol na si Mrs. Silva
sa mga sinabi niyon ni Mang Erning. Wala pa man sinasabi si Mrs. Silva kay Mang Erning tungkol sa kung ano ang nangyari sa anak. Ngunit tila alam na ni Mang Erning kung ano ang nangyari. Maging ang pagdala nila sa ospital ay hindi pa sinasabi ni Mrs. Silva. Nakatingin lamang si Mang Erning kay Mrs. Silva. Si Mrs. Silva ay walang tigil ang pag-iyak. Mildred, yung nakita mong sugat, totoo yun. At iyon ang dahilan. Sambit pa ni Mang Erning. Lalong napalaaw sa pag-iyak si Mildred. Mildred, may kumagas sa anak mo. Isang nilalang na mula sa dilim. Malamang sa kalikutan ng iyong anak. May nagambala siya. At sa pagkakagambala sa kanya, kinagat niya ang bata. Sambit pa ni Mang Erning. Kaya nga lamang, Mildred, sa pagkakataong ito, ay hindi pa ito kaya ng aking mga nalalaman. Mas mataas na antas na kaalaman ang kinakailangan dito. Hindi na matigil sa pag-iyak si Mildred. Lalo na nang sabihin yun ni Mang Erning. Ninong, paano na po ang anak ko? Ninong, paano na po ang anak ko? Alalang-alala na si Mildred sa kanyang anak na si Miko. Huwag kang mag-alala, Iha. Hihingi tayo ng tulong. Pasalamat tayo. At nandiyan si Mang Isidro. Manggagamot siya. At yan ang hinihinga namin ng tulong. Pero huwag kang mag-ala-ala, Mildred. Pasalamat tayo at naririyan na si Mang Isidro. Kabababa lamang mula sa banahaw. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Agad pinatawag ni Mang Erning sa kanyang asawa ang sinasabi ni Mang Erning. At makalipas ang halos kalahating oras, dumating ang asawa ni Mang Erning at kasama ang isa pang matanda na nagtataglay ng puting buhok. Napakahaba ng buhok na ito na halos hanggang bewang. Mahaba din ang mga balbas na pawang mga puros puti din ang kulay. Pagkadating ni Mang Isidro, ay tila nag-usal ito ng mga hindi naunawa ang pangungusap at saka ibinulong sa bunbunan ng bata. Pagkabulong pa lamang nun, tila biglang nagkaroon ng malay si Miko. Halos napalundag si Mildred sa tuwa nang makitang bahagyang nakabangon na ang anak.
Maya-maya lamang ay nagpakuha ng baso na may lamang tubig si Mang Isidro. Pagkakuha ay may inihip itong bumulong ito ng mga salita at saka iniihip sa baso ng tubig. At saka dahan-dahang ipinainom sa bata. Pagkainom ng bata, makalipas lamang ang mga 10 minuto, ay biglang umubo ito at saka sumuka. Sumuka ito ng mga itim na likido. Nang sumuka ang bata, tila naging normal na ang pagkilos nito. Biglang bumaba na ang lagnat ng bata. At saka nanghingi ito ng lugaw sapagkat nagutom na daw. Iyak nang iyak si Mildred. Dulot ito ng labis na tuwa sapagkat halos 2 linggo na ang lumipas na hindi kumakain ng anak. Ngunit ngayon, kumakain ulit ito, kagaya ng dati. At ayon sa sinabi ni Mang Erning kanina, ay iyon din ang sinabi ni Mang Isidro. Ngunit bukod pa riyan, binigyan ng dasal si Mrs. Silva na ayon kina Mang Erning at Mang Isidro ay dasalin daw yun ni Mrs. Silva sa tuwing 3:00 at 6:00 ng gabi. Binibilang pasasalamat at proteksyon na rin para sa kanyang anak na hindi nang gambalain pa ng nilalang na kumagat sa kanya. At bilang pasasalamat ay iyon nga ang ginawa ni Mrs. Silva. Abot-abot ang pasasalamat ni Mildred sa kanyang ninong na manggagamot at ganoon din kay Mang Isidro. Nag-aabot pa ito ng pera subalit tinanggihan na yon nila Mang Erning at ni Mang Isidro. At ayon sa kanila, makita lamang na nagdarasal si Mildred ng taimtim at taos sa puso ay napakalaking bagay na bilang pasasalamat. Pagkabalik nila Mrs. Silva sa kanilang bahay ay maayos na ang kanyang anak at tila hindi na iniinda ang sugat nito. Naglaho na rin ang mataas na lagnat nito at ang nangingitim na binti nito ay tila nanumbalik na sa normal. Subalit pagkadating niya, nakaabang sa gate ng bahay nila ang galit na asawa nito. Sa mo dilaan ako! Pakatigas ng ulo mo! Sa mo na dilaan ako? Nagkakasakitan ako eh! Sigaw ng mister ni Mrs. Silva. At sa galit ni Mrs. Silva ay kamuntikan na niyang sampalin ng asawa. Buti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit bago pa magsalita si Mrs. Silva ay nagsalita na si Miko. Papa, galing po kami dun sa may bundok. May ginamot po ko ni Lolo Erning tsaka po ni Lolo Isidro. Magaling na po ako, Papa. Tingnan mo po yung sugat ko. Pinagaling po nila. Hindi na rin po ako nilalagnat, Papa. Pwede na po ako maglaro, Papa. Sambit pa ni Miko.
Napaawang na lamang ang bibig ng asawa ni Mrs. Silva. Dala ng pagkapahiya. Dala na rin ang pagkagulat kung paanong gumaling ng ganun kabilis ang kanyang anak. Ano? Narinig mo sa anak mo? Narinig mo? Ang nagpagaling sa anak mo. Yung mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. At para lang sa kaalaman mo, kamunti ka nang mamatay ang anak mo sa pagpipilit mong pagdala sa ospital. Pero ngayon, maayos na ang lahat. Pinagaling na si Miko. At sa susunod, huwag na huwag mong babaliin ang paniniwala ko, sapagkat yung paniniwalang yan ang sumalba sa buhay ng anak natin. Sambit pa ni Mrs. Silva. Nakaawang na lamang ang bibig ng asawa ni Mrs. Silva. Tila hindi makapaniwala at tila sampal sa kanyang muka ang mga sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit nakabalandra sa kanyang harapan ang sampal ng katotohanan na magaling na ang kanyang anak, dulot ng paniniwala ni Mrs. Silva. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shout out po. Shout out din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shout out po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shout out po. Shout out din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shout out po.
Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.